Welcome to News 5 Everywhere. Biyaheng walang flagda at walang boundary. Andar na mga balita, andar na mga balita. Unang araw ngayon ni dating Pangulong Estrada bilang bagong alkalde ng Maynila. Pero maliban sa mga bagong empleyado at trabaho ay sinalubong siya ng kilos protesta. Kaunay niyan, magabalita po si Kay Son, live mula sa Maynila. Kay? Live on location. Martin, mainit ang naging pagtanggap di lamang ng mga empleyado ng Manila City Hall, kundi pati na rin ng mga militante kay Mayor Erap Estrada sa kanyang unang araw bilang bagong alkalde ng Maynila. Maagang dumating sa City Hall si Mayor Joseph Estrada para makiisa sa flag raising ceremony kasama ang mga empleyado at supporters na may bitbit pang tarpaulin. Pero sa gitna ng programa, sumugod naman sa labas ng City Hall ang mga militante. Nagpumilit silang pumasok para kausapin si Erap. Gusto nilang hamunin ang bagong mayor para masolusyonan ang problema ng mga mahihirap at mga tindero sa lungsod. Naalarma raw kasi ang grupo sa bahagi ng inaugural speech kahapon ni Erap na sinisisi ang mga maliliit na hanay ng vendor kaya't nagsisikip sa mga kalsada at nagkakatrafik sa Maynila. Pero bigo silang makapasok. Samantala, sa maikling talumpati ni Erap, ipinaalala niya sa mga empleyado ng City Hall na ang publiko ang kanyang amo. Wala raw puwang sa ilalim ng kanyang administrasyon ng korupsyon. Matapos nito, agad dumiretso si Erap sa kanyang bagong opisina kung saan iniharap nito sa media ang polis sa CPO-1 Reggie Dominguez na sangkot umano sa isang kaso ng nakawan at pagpatay noong nakaraang Enero. Patikim pa lamang daw ito sa hoodlums in uniforms na bilang na raw ang araw sa Maynila. Patunay raw ito na seryoso raw ang bagong administrasyon na linisin ang hanay ng mga polis Maynila at empleyado ng City Hall. Nag-ikot din si Erap at Vice Mayor Isko Moreno sa ilang lugar sa Maynila, partikular na sa Divisoria at University Belt, kung saan nagwalis sila ng mga basura sa kalsada at nakipag-usap sa mga vendors. Isa raw kasi sa target nila na mapaluwag ang mga kalsada ng Maynila para mabawasan ang trapiko sa lugar. Kaya naman plano nilang bigyan ng sariling lugar ang mga vendors para hindi na raw sila pakalat-kalat sa kalsada. Sa ganung paraan, wala na ring mga polis na mga ngotong umano sa mga ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Manila Mayor Joseph Estrada. Mayor, sa pag-iikot po ninyo ngayon dito sa Manila, ano po yung reaksyon ninyo? Ano ba yung mga nakita ninyo? Talaga palang tama yung sinabi niya. Talagang napag-iwanan na tayo sa Manila. Being the capital city, talagang nakakahiya. Martin, sa mga oras na ito ay nakabalik na dito sa Manila City Hall si Mayor Estrada. Pero kanina nga, Martin, ay nakausap natin sa telepono si Vice Mayor Isko Moreno kung saan nga nabanggit niya na nirelieve ni Mayor Estrada ang hepe ng MPD Station 11. Kanina kasi, Martin, doon sa aming pag-iikot sa Divisoria ay may lumapit dito kay Mayor Estrada na isang vendor kung saan nga nabanggit nito o na naikwento nito sa bagong alkalde na 2 beses kada araw umano na pumupunta sa kanila o umiikot sa kanila yung mga polis na nakadistino doon sa lugar para nga hingan sila ng pera. Kada vendor nga daw, Martin, 10 hanggang 20 pesos yung kinukuha sa kanila. Dahil nga dito, Martin, ay inirelieve na ni Mayor Estrada itong hepe ng Station 11 bilang bahagi na rin ng kanyang paglilinis sa hanay ng mga polis dito sa Maynila. Martin. Maraming salamat kay Son, live mula sa Manila City Hall. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2013.